Dun sa last video natin mga kabukid, kinuwento ko sa inyo kung paano or yung mga tips patungkol sa mga tag-ulan na mga measures. Ngayon naman, sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay or magkabit ng plastic mulch. Alright, so kapag magmamulch tayo mga kabukid, ang kailangan natin ay tatlong bagay lang. Actually, apat kasi kasama yung maglalagay. Yung una ay yung pinaka-plastic mulch mismo. Ayan, kahit anong brand. Yung specifications niya, basahin muna natin kung ano ba nakalagay dito. Yung kanyang brand, yan, Sunfighter. Baka naman. Ito, ISO certified, silver black. Nga pala, ang kulay ng plastic mulch ay silver sa ibabaw, black sa ilalim. Yung iba kasi baliktad. Kapag maglalagay ng plastic mulch, yung itim sa ibabaw, no, baliktad po yun. May ano rin yun, may reason behind that. I-discuss natin mamaya kung bakit silver yung nasa ibabaw tapos black yung dapat yung nasa ilalim. Ano anti-UV additives, okay yan. And then basahin natin yung kanyang mga specifications dito. Ayan, yung kanyang lapad ay 1.2. Merong iba't ibang klase or haba. Ayun, hindi pala haba. Lapad ng plastic mulch. Yung itong standard natin is 1.2 pero meron din kayo mabibiling 1.4, 1.6, up to 2 meters. Depende kung gaano kalapad ang inyong plot. Pero usually, 1.2 yung ginagamit. Thickness, 30 microns. Length niya, 400 meters. And ang kanyang timbang ay 14.5. Usually, ito po ay nagkakahalaga ng mga around 1,600 pesos. Depende sa brand, depende sa klase, depende sa kapal. Yan. Pero ito, dito sa 30 microns na 1.2 meters yung lapad, more or less, ano yan, 1.4. Kung magaling kang tumawad, nasa 1.4. 1.4, 1.6, 1.8. Yan yung range ng ano niya, price range niya. Maliban sa pinaka-plastic mulch itself, kailangan din natin ng hardcore. Or sa aming lugar, ang tawag dito ay plehe. Yan, plehe. Yan, ginagamit na markings, pinang susupport sa mga greenhouses kapag malakas ang hangin. Ayan, papakita natin sa inyo kung paano ginagamit ito mamaya. And then, syempre, gunting. Pangbutas ng plastic mulch, saka pang prepare na itong plehe. Okay? So, prepare tayo ng pakita natin sa inyo yung mga procedures kung paano siya ginagamit. Ang una natin gagawin sa mga materials natin, itong plehe or yung hardcore ay, ito, basically, ito yung magiging clip. Ito yung magiging clip natin. Pero maliban dito sa plehe or sa hardcore, pwede ka rin gumamit ng yung iba kawayan yung ginagamit, pero sa amin medyo tedious kasi yun, kasi magpuputol ka pa ng kawayan, tapos gugupit-gupitin mo pa, anuin mo pa yun, kakayasin. Pero dito sa plehe, pagkabili mo yan, gugupitin mo na lang. Alright, yung specifications nito kung paano siya ginugupit, ayan, tulad ng ginagawa ng kasama natin dito si Ronron. Gugupitin mo lang siya diagonally. Ang haba niya, mga 4 inches ang isang putol. Ayan, 4 inches. Yung singlapad lang, ayan, singlapad lang ng kamay. Lampas lang ng konti, ng palad. Ayan. So, ito yung magiging clip ng mulch sa lupa para hindi siya liparin or para ma-fix yung position ng plastic mulch sa lupa. Okay? Kapag ready na yung mga plehe natin, syempre kailangan mo ng ilan prep. Diba? Ilan prep nyo muna, tulad na itong mga nandito. Ayan. Itong mga plots na ito na wala pang plastic mulch, na land prep na namin sila. When you say land prep, na gawa na namin silang kamang taniman or na-plot na, nilagyan na rin namin yan ng basil. Ang ginamit namin ay decomposed chicken manure, and then diniligan namin ng mga microorganisms. And then kapag malinis na siya, wala nang damo, may pataba na, ready na siyang lagyan ng plastic mulch. Okay? So, yan yung mga preparations, no? So, kapag katapos na, lagyan ng plastic mulch, pataba, lalagyan na natin siya ng plastic mulch. Ngayon naman, kapag ilalatag na, no, ready nang ilatag yung plastic mulch natin, yung dulo ng ating plot, ayan. Dito sa unang part ng ating plot, huhukayan muna natin. Yung singlapad lang din ng ulo ng pala, shovel head. Ilulubog natin yung pag-uumpisahan nitong plastic mulch, no, underneath the soil. Pagkalatag natin yan, tatabunan ulit. Itong hinuhukay niyang lupang yan, ipang tatabon ulit sa ibabaw para hindi siya hanginin. Okay?
Ayan. So, dito na natin magagamit yung ating plehe. Dito pa lang sa umpisa, sa bukana, gamitan na, i-clip na, gamitin na yung plehe pang clip doon sa ating mulch. Ang distance, bawat plehe, more or less 1 foot. No? More or less 1 foot. Kung gusto nyo mas masinsin, okay lang din. Every 6 inches, okay lang din yun. Sana lang. Yan. Once na na-clip na, tatabunan na po natin yan ng lupa, no, para mas matibay. And then, pagka natabunan ng lupa, yung rolyong to, hihilain na yun hanggang doon sa kabilang dulo. Okay? Ayan, siksikin para mahigpit kasi hatakin to eh. Babatakin itong yung mulch kasi kailangan tulad ng mga naunang nagawa. Talagang walang gusot, dapat mahigpit. Actually nga, preferably kapag naglalagay ng mulch, tanghaling tapat or mainit yung sinag ng araw para mag-expand yung plastic. Mabatak mo talaga siya. Ayan. Okay, i-roll lang. Hanggang dito sa kabilang dulo. And then, pagdating dito sa kabilang dulo, batak. Ayun, hanggang sa makita yung stretched out na talaga siya. Yan. And then, lalagyan ulit ng plehe bago siya putulin. Ikiklip ulit siya dito sa kabilang dulo. Okay, so kapag batak na siya, simula hanggang dito sa dulo, pwede na pong lagyan ng mga plehe, ng clip sa mga gilid. Ito, may isa na siya dito, yun yung kasunod, and then ito na ulit yung nilalagay niya. Pansin nyo, gumagamit siya ng stick. Parang ng stick mo, Carlo. Ayan, ito yung, basically stick lang talaga siya. Ginagamit siya pang tulak. Kapag kadidiinan mo yung plehe, masakit kasi kapag kamay lang, masakit sa daliri, so kailangan ng stick para maitulak yung plehe. Ayan, so habang nagkiklip, kasi kiklip mo na lang yon, nung simula sa dulo or kahit sa magkabilang dulo, may nagkiklip. Ikiklip mo na lang yon at both ends hanggang sa matapos yung buong flat. Kwento ko muna sa inyo bakit silver yung nasa ibabaw and then black yung nasa ilalim. So yung silver part, pansin nyo medyo reflectorized siya. Tumutulong yung mag-bounce back ng excess heat, ng init ng sinag ng araw. So napoproteksyonan yung lupa sa sobrang init, hindi umiinit masyado sa ilalim. And black naman yung nasa ilalim para mag-retain ng shade para makapag-function yung ating mga fertilizers and yung mga microorganisms. Maliban sa paggamit ng plehe, nabanggit nga natin kanina na pwedeng bamboo stick yung gamiting pang clip. Yung iba nga din na ginagamitan ng clip, lupa. Lupa mismo. No, pero ang disadvantage kapag lupa yung ginamit niyo diyan, mas kikitid yung magiging area nyo na taniman kasi para magkaroon ka ng enough na lupa na pangtapal sa mulch, liliit yung magiging plat mo. So halimbawa, itong dalawang plat na to, kung lupa yung gagamitin nating pang cover sa plastic mulch, liliit yung ating plat kasi kailangan natin ng excess na lupa pang cover sa mulch. Yan, inabutan na tayo ng ulan. Sila muna tayo guys, inabutan tayo ng ulan. Pero basically ganun lang yun, no? Tatabunan mo yung mulch sa first end, kung saan ka mag-uumpisa, tapos babatakin mo siya hanggang dulo, and then at both sides, maglalagay ka ng clip para mag-fix siya into place. Tapos kapag meron ng clip yung both sides kompleto, saka mo siya puputulin sa dulo. Okay? And then, umpisa ka na naman sa panibagong plat. So, yun yung mga steps natin sa pagmamulch dun sa ating taniman.
Ayan, pag-usapan naman natin yung ginagawa ni Kuya Ed, ayan, yung pagbubutas niya. Yung pagbubutas na part, yan ay magdedepende, yung distances at yung laki ng butas, magdedepende kung ano ang itatanim nyo. In this case, ang tatanim po namin dito ay okra. And ang planting distance niya ay 0.3 meters. So meron kang double row na 0.3 meters ang distance. So meron kang 6 hills. Ibig sabihin ng hills yung halaman, ang bilang ng halaman. So meron kang 6 na halaman sa isang square meter. Okay, so yun yung planting distribution, yung ibang tawag din doon, planting distance or planting distribution. So meron kang 6 hills per square meter sa case ng okra. Okay, meron din akong ginawang video sa iba pang, para mabigyan kayo ng idea kung ano yung planting distances ng iba't ibang uri ng halaman. Ilalagay ko yung link sa description ng video na to. Hindi ko lang masyadong familiar, hindi ko lang mabigyan ng figure, no, kung gaano kalaki itong circumference ng isang butas na to. Pero yan, kasya yung ating buong kamay na outstretched yung fingers. Kapag pagka pinasok na ganyan, magkakasya. So more or less ganyan kalaki yung butas ng para sa mga fruiting vegetables po ito. Yan. Ngayon kung kamatis naman, sili, ang itatanim nyo, ang distance nun ay 0.4 hanggang 0.5. So pwede kang magkaroon ng 4 hanggang 5 hills per square meter. In terms of advantages, ang plastic mulch po ay pwedeng makatulong sa number 1 yung nutrients. No, yung nilagay mong nutrients sa lupa during land preparation, may iwasan yung tinatawag nating leaching. No, leaching yung pag-agos or pagka-drain ng nutrients sa lupa due to heavy water movement. Yung nadadala ng tubig yung nutrients ng lupa, pwedeng pababa or pwedeng maanod kapag bumabaha. So yung leaching ay nami-minimize. Meron pa rin, pero syempre mami-minimize kasi nga protected yung ating plant na nilagyan natin ng pataba. So number 2, yung erosion, kasi nga yung shape niya, no, naka-concave yung kanyang shape. Kapag ka naka-mulch, mape-prevent yung soil erosion, so ma-retain yung kanyang shape. Number 3, sa weeds, no, yung pagtubo ng damo, mababawasan. Syempre meron pa rin. Kung nasaan yung butas, doon lang lalabas yung damo, which is mas madali nang i-manage kasi naman gamasan mo yung buong plat, di ba? So, yun yun. Number 4, advantage, moisture, no, yung protection ng lupa sa excessive moisture, lalo na kung ang itatanim mo ay yung mga sensitive sa excess na water tulad ng mga solanaceous families. And lastly, yung shade na napoprovide niya sa lupa, pwedeng makapag-enhance ng activity ng mga microorganisms. So kung gumagamit kayo ng mga organic fertilizers, gumagamit kayo ng mga microbial inoculants, mas maganda yung yung activity nila kapag merong mulch. Okay? That's it for this video, guys. Sana marami kayong natutunan. Kung meron pa kayong ibang gustong matutunan ng mga tips o mga how-tos, ilagay nyo lang sa comment section and tignan natin kung kaya kong gawin. No? Pag-aralan ko rin muna kung paano ba yon. And kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat, keep safe, and keep farming.